Gusto ko lang mag-share sa inyo ng story tungkol sa mama ko. 9 years na siyang patay, pero sariwa pa rin sa akin ang lahat. Oo, tama, kinulam ni Lola, mama ni Papa, si Mama. So eto na nga, sisimulan ko na. Masakit mawalan ng ina, pero mas masakit kung ang dahilan ng pagkawala ng ina mo ay ang sarili mong lola. Maagang naging mag-asawa ang mama at papa ko at sa edad na 17, niluwal ako sa mundo ng ina ko. Oo, bata pa sila, bata pa talaga kung iisipin mo para bumuo ng sarili nilang pamilya, pero wala, nandyan na. Nagkaroon ako kaagad ng kapatid, nagkaroon ng sakit ang kapatid ko dahil sa kakapusan at dahil hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral ang magulang ko, kinailangan nilang ipaampon ang kapatid ko sa kamag-anak namin. Pagkatapos nun, okay naman na kasi naisalba yung kapatid ko. Nung medyo tumagal-tagal, napapadalas na ang pag-aaway ng mama at papa ko dahil ang papa ko ay likas na Lakewat Zero, pag-iinom ng alak, nakikipagsubang ng manok, nakikipagpustahan sa pulan o kaya naman sa basketball. Ganyan madalas ang gawain ng papa ko, yan din ang madalas nilang pag-awayan ng mama ko. Laging ganun ang nangyayari, kaya nagsawa si mama at nakipaghiwalay siya kay papa. Kung saan-saang lugar kami tumira ng mama ko kasi ayaw niya na akong ipakita sa papa ko kasi ganon ugali ng papa ko. Sa tuwing nalalaman ni papa kung saan kami nakatira ni mama, agad kaming lumilipat ng tirahan ni mama kasi bukod sa tinatago ako ni mama kay papa kasi di niya naman kami kayang buhayin, baka kasi makipagbalikan pa si papa kay mama tapos ganon lang naman din ulit yung gagawin ni papa, kawawa lang si mama, tapos baka pilitin ni papa na makipagbalikan si mama sa kanya at di pumayag si mama, baka magkasakitan lang daw sila. Nabuhay ako sa ganang sitwasyon hanggang sa nagkaroon ng bagong asawa si mama. Okay naman, tanggap naman ako nung stepfather ko, tunay na anak ang turing niya sa akin hanggang ngayon. Nagkaroon ako ng stepsister, at doon na nagsimula ang lahat. Nagsimula nang makaramdam si mama ng mga sakit sa katawan niya, noong una normal na sakit lang hanggang sa nagkaroon ulit ako ng stepsister. Nung time daw na pinapaded ni mama yung bunsong kapatid ko, sa mismong breast niya may nakuha siyang buhok, mahabang buhok pero di naman as in mahaba talaga, siguro yung haba niya sapat lang para matawag na mahaba. Ang nakakapagtaka, sa mismong breast niya nakuha, as in hinailan niya sa mismong butas ng nipple niya. Kung galing mismo kay mama yun, dapat nasa ibabaw lang ng breast niya nakalagay, hindi mismong sa loob ng nipple na kailangan mo pang hugutin. Hindi muna nagpatingin si mama sa kahit anong manggagamot o doktor, pero sinabi niya na yung nangyari kay Lola, mama ni mama. Ilang buwan ang lumipas, hindi na muling naulit yun kay mama, pero doon naman siya sinimulang tubuan ng bukol sa leeg. Lumaki yung bukol kasing laki ng bola ng table tennis. Nagpatingin na si mama sa albularyo kasi naniniwala naman kami sa mga di pangkaraniwang sakit. Di ko na alam yung eksaktong nangyari kasi di naman ako sinama nung pinagamot si mama, pero pumutok daw yung bukol ni mama sa leeg at puro nana yung lumabas, at lumabas din doon sa pinagpagamutan kay mama na may kumukulam sa kanya, at yung kumukulam daw sa kanya ay yung biyenan niya, yung nanay ni papa. Di kami halos naniniwala nun kasi baka daw nagkamali lang yung manggagamot, sabi nila mama, kasi di siya makapaniwala na mama mismo ni papa yung gagawa nun sa kanya, hanggang sa tumubo ulit yung bukol ni mama sa leeg, at ang masaklap doon naging 3 na. Pumunta kami sa pinakamagaling na manggagamot dito sa amin, at oo, sinama na din ako kasi medyo nakakaintindi na din naman ako nung mga time na yun, at para din daw mabigyan ako anting-anting pang protection na din. Nakita ko kung paano gamutin si mama, inipit nung manggagamot yung bala ng baril sa daliri ng paa ni mama, ewan ko lang kung may pulbura pa yung bala. Pagkatapos nun umaaray na si mama pero iba na boses niya, iniipit pa rin nung manggagamot yung daliri ng paa ni mama na may nakaipit na bala. Habang tinatanong niya kung ano ba pangalan nung kumukulam kay mama, umaaray lang siya pero di niya sinasagot yung tanong nung manggagamot, kaya dinagdagan ng bala yung paa ni mama. At doon umamin yung kumukulam kay mama na kasalukuyang nakasanib sa kanya, nagsabi eto ng pangalan, at yung pangalan na sinabi niya ay yung pangalan ng mama ni papa. Di pa rin kami naniwala kasi baka kapangalan lang, pero nagtanong pa ulit yung manggagamot at sinabi nung mangkukulam yung exact name niya pati na din address, at iisa yung name at address ng mama ni papa sa name and address ng kumukulam kay mama, at doon na kami naniwala. Tinanong nung manggagamot kung anong inilagay niya sa leeg ni mama, bakit naging ganon, ang sabi niya uod daw, kaya pala halos mga mates yung leeg ni mama kasi ganon yung ginawa niya, hayop siya. Naiyak ako nung narinig ko yun kasi sobrang awang-awa na talaga ako sa mama ko, kasi palagi niyang iniinda yung sakit na nararamdaman niya dahil doon sa bukol sa leeg niya, iba pa yung sakit ng katawan niya pati na din ulo niya, na halos di na siya nakakain ng maayos dahil doon. Magandang babae yung mama ko, maputi ang kutis, straight na black yung buhok, bilugin yung katawan niya pero sexy pa din siya. Pero simula nung nagkabukol sa leeg si mama, nangayayat siya hanggang sa halos butot balat na lang siya.
Ginamit nung albularyo si mama at oo totoo nga may uod yung bukol ni mama at nakuha yun sa leeg niya nung hiniwa ng blade yung bukol ni mama para pumutok na ito, sobrang iyak ako ng iyak nung time na yun, sobrang galit na galit ako sa mama ni papa at di pa doon natapos ang kalbaryo ni mama. 1 o 2 buwan naging okay si mama pero di pa bumabalik ng lubusan yung dati niyang katawan, kinailangan kong mag-stop ng pag-aaral kasi walang mag-aalaga sa akin, walang mag-aasikaso, siguro dapat nasa 2nd o 3rd year college na ako ngayon kung di ako nag-stop pero awan ng Diyos grade 12 pa lang ako ngayon, yung stepfather ko alaga niya yung 2 stepsister ko, ang nag-aalaga kay mama yung mama niya tumutulong na lang din ako kasi nung time na yun as in mahina pa din si mama kahit wala na siyang kulam, as in mahina siya minsan dumudumi at umiihi na din siya sa salawal niya, kailangan mo na din siyang subuan, halos di ko matignan ng matagal nun si mama kasi awang-awa ako sa kanya, tuwing titignan ko siya ng matagal naluluha ako sa awa pero nagagalit si mama sa akin pag nakikita niya akong umiiyak dahil sa kanya kaya ayun halos di ko siya matignan ng matagal. After ilang weeks nag-uling yung mata ni mama, yun pala kinukulam na naman siya ng magaling na nanay ng papa ko, one time nasa labas ako ng bahay tapos yung lola ko, mama ni mama, naglalabas sa labas, bigla akong tinawag ni mama nagulat ako kasi nandun na siya nakasandal sa dingding ng bahay, natakot ako bigla kasi nakita ko yung mata ni mama bakit ganun na tapos tinatawag niya pa din ako pero natatakot akong lumapit dahil siguro nabigla ako sa nakita ko, tinawag ko yung lola ko habang umiiyak ako lumapit si lola kay mama tapos ay nalalayan niya pabalik sa kwarto, nagalit si lola sa akin nun kasi bakit daw pinapabayaan ko si mama na lumabas mag-isa. Kinagabihan nun din na nakatiis si mama iniinda niya na talaga yung sakit sa buong katawan niya, di ko alam kung paanong sakit pero sobrang sakit daw, tuwing gabi kasi umuungol si mama sa sakit minsan pinipilit niya nang di umungol kasi nahihiya na siya kay lola kasi lagi natong puyat pero nung time na yun di na siya nakatiis sa sobrang sakit. Mayroong nakapagsabi kay lola na ipalawayan si mama doon sa kumukulam sa kanya para gumaling siya, dahil nga sa desperada na si lola na gumaling si mama sinunod namin yun, mga alas 7 ng gabi ay umalis kami sa aming bahay. Binuhat si mama nung tito ko papunta sa tricycle kasi yun ang sasakyan namin paalis, sabi ng tito ko sobrang bigat daw ni mama halos 2 tao daw ang katumbas na bigat nito, nakakapagtaka lang kasi halos butot balat na si mama pero bakit ganun pa siya kabigat. Ang sabi ni Lola, mama ni mama, total daw ay hindi naman alam ng mama ni papa na alam na namin na siya ang kumukulam kay mama, pag nandoon na daw kami ay magpapanggap kami na parang walang nangyari, ang sasabihin lang daw namin pag tinanong kami kung bakit biglaan kaming pumunta doon ay sa kadahilanan na ilang araw nang napapanaginipan ni mama si Lola, mama ni papa, at ilang araw na din itong nilalagnat. Nakarating kami sa bahay nila papa, kahit sobrang natatakot ako sa mama ni papa kasi nga alam ko na yung nangyari nagmano parent ako sa kanya pati kay lolo at kay papa, nandun na din sa loob si mama pati si lola, mama ni mama, at pati na din si tito, pinalawayan na agad si mama at pagtapos nun ay nagpaalam na si lola, mama ni mama, na aalis na kami para din makapagpahinga si mama. Binuhat na ulit ng tito ko si mama palabas ng bahay nila papa pero mas bumigat daw si mama sabi ni tito, hindi na kami dumiretso pa uwi sa aming bahay kasi masyado ng malayo kaya doon na kami tumuloy sa kamag-anak namin ilang baryo lang ang layo galing kila papa. Hindi pa din nagbago ang pakiramdam ni mama bagkos ay mas lumala pa ito, kaya kinabukasan ay naghanap ng manggagamot si lola, mama ni mama, at yung pinsan niya. Nung mga time na yun marami nang nag-aalaga kay mama, binilhan nila si mama ng mga prutas at masasarap na pagkain para lang kumain siya pero di na siya makakain dahil sobrang sakit daw ng lalamunan niya, iyak na ko ng iyak nun awang-awa ako kay mama tapos si mama nakapikit na lang tapos tuloy-tuloy yung pagtulo ng luha niya, kinakausap namin siya pero kailangan mong ailapit yung tenga mo sa bibig niya para lang marinig mo yung sasabihin niya kasi sobrang hina talaga, halos wala nang marinig. Ilang days na ganun si mama, hanggang sa dumating yung time na nakahanap na ng manggagamot, dinala si mama sa manggagamot, binuhat na siya ng mga tito ko papunta sa jeep kasi hindi na niya kayang umupo kailangan talaga nakahiga na lang siya. Dumating sila bandang hapon siguro mga 1 o magdalawa ng hapon, lahat sila maga ang mata, si mama nasa kwarto na lumuluha pa din ang mata, tapos nalaman na lang namin na wala na daw pag-asa si mama acute na yung kalagayan niya, kaya daw gamutin si mama nung manggagamot pero di na daw kaya ng katawan ni mama. Habang ginagamot daw si mama sinabi sa kanila nung manggagamot na kaya daw sobrang bigat ni mama kahit halos butot balat na siya ay dahil daw nilagyan ng buhangin yung katawan niya, tapos kaya daw naduling si mama hinaipan daw kasi yung mata niya, tsaka kaya din laging sumasakit ulo ni mama kasi may mga bubog at yung bubog nakuha din nung ginagamot si mama. April 13, Friday bago maghapon tuluyan nang nagpaalam si mama, sobrang sakit kasi wala akong magawa, nakikita kong nahihirapan si mama pero wala talaga akong magawa,
nung inimbalsamo si mama 1.5 liter na lang ng dugo ang nakuha sa kanya. Simula nung nagtanim na ko ng galit sa mama ni Papa, di na siya naawa sa akin pati na din mga kapatid ko na anliliit pati nanggalan niya na ng ina. Pero dumating din naman karma niya, dati nang baluktot ang mga daliri sa kamay ng mama ng papa ko pero nakakain parent siya mag-isa, sabi ni Papa sa akin na stroke daw yun kaya ganun pero di na ako naniniwala, sinungaling naman sila eh. Year 2016 lalong bumaluktot yung daliri ng kamay ng mama ni Papa to the point na di na siya nakakain pag di siya sinusubuan, di na din siya nakakaligo mag-isa tapos di nakakalakad pag walang alalay, in short alagain na siya. Year 2018 nung simulang naging mahina na din yung katawan niya hanggang sa na-high blood siya at may kasama ng stroke at bedridden na sa hospital, katulad nung nangyari kay mama nakahiga lang siya sa hospital at di na din makakain, di mo na din halos marinig yung sasabihin niya kung di mo ay lalapit yung tenga mo sa bibig niya, ewan ko ba pero di naman sa wala akong puso, sadyang di lang talaga ako naaawa sa kanya dahil tuwing nakikita ko siya naaalala ko yung ginawa niya kay mama. Pang 3 days niya na sa hospital pinilit ako ng papa ko na puntahan siya so pinuntahan ko siya, ewan basta di talaga ako tinatamaan ng awa sa kanya kahit nakikita kong ganun yung sitwasyon niya. Saglit lang ako dun tinignan ko lang talaga siya after nun umuwi na ako, tapos kinagabihan daw namatay siya. Last year lang yun nung namatay siya. Inaamin ko di ko pa talaga napapatawad yung mama ni Papa, mapapatawad ko din naman siya siguro hindi lang ngayon.